Praise God. Ngayon po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. And alam niyo po, one of the commitment ng YECC is to deepen our relationship with God. We want to make sure na ang relasyon natin sa Diyos ay tumatatag at lumalalim. Ano po? Hindi lang yung malaman natin kung ano layunin ng Panginoon sa atin, malaman yung kalooban niya, kundi lumalim tayo. Because sabi nga ng Colossians chapter 2, as you have received Jesus, Lord, grow in Him deeply, being rooted in Him. Di po ba yung bang talagang mag-ugat tayo sa Panginoong Jesus? Amen? Because that's the very essence why Jesus died on the cross. Not just to save you, but for our relationship with God to be restored. Dahil the very reason why God created the first human being, for that matter, is to establish relationship. God is the existing one. No, God doesn't need anything. He doesn't need anyone. Amen? Pero bakit kanya nilikha? So that you can also become the object of His love. Because He wanted to establish relationship. Kaya tayo po ay narito para yung relasyon natin sa Panginoon ay mas lalong lumalim. Yung bang habang lumilipas ang panahon, yung ating pagkakakilala sa Diyos ay hindi lamang lumalawak informatively or knowledgeably, but rather through experience and also with our intimate relationship with Him. We know God more than before. Amen? Not about Him, but to know Him in the real sense. Kaya ngayon pong hapon na ito, ang ating pong pag-aaralan is very much related sa ating sa Panginoon. Na-entitled this, Abiding in Christ, because this speaks about our relationship with the Lord. Yung pong pananatili natin sa Panginoon ay napakahalagang bahagi ng ating Christian life. And as we abide in Jesus, then our relationship with Him will naturally grow. Okay? As we abide in Him. So if you have your Bibles with you, okay na tayo, no? Ayan, okay. So John chapter 15, actually ito po ay verse 1 up to verse 17, but we will just be reading from verse 1 up to verse 11. Basahin ko po sa New American Standard Version Bible. Sabi po dito, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. By the way, nakita niyo na po? John chapter 15, beginning verse 1. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes. Or He prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. In verse 11, these things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made in full. And the Lord will surely bless the reading of His holy word. You know, yung pagtanggap po natin, andyan pa po ba kayo? Yung pagtanggap natin sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, it is not a one-time fulfillment, but rather it is a lifelong relationship.
Yung tinanggap natin si Jesus, it's just the beginning. Yun lang po ang pasimula ng ating relasyon sa Kanya. Before, our relationship with God is our Creator and we are His creation. But the moment nung tinanggap mo si Jesus, it's no longer a relationship between the Creator and the creation, but rather God becomes our Father and we become His children. That's different. Amen po. That's totally different. So it's not a one-time fulfillment, but a lifelong relationship. Kasi alam niyo po, maraming mga tao thought or iniisip nila that the reason why they received Jesus, okay, may mga tao, the reason bakit nila tinanggap si Jesus, simply because of comfort, simply because of personal gain, o kaya natakot sila na maibulid, itapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay, that may be a reason. Pero kung bakit mo tinanggap si Jesus, baka narinig mo yun, na pag hindi mo tinanggap si Jesus, itatapon ka ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. And that, in a way, made you to make the decision na tanggapin siya. Nandito po ba tayo? Pero later on, dapat mo maunawaan na hindi lamang pala kaya namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang pala para iligtas ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, sa kapahamakan, kundi dahil God wanted to have a relationship with us. Amen? Yun po yung maunawaan natin. Ano po, yung long-term relationship that goes beyond comfort, that goes beyond hardships of this world. At kaya kailangan po nating maunawaan yung pong kahalagahan of abiding in Christ. Sabihin niyo nga po, abiding in Christ. Ano po, may awit nun, abiding in the vine. Okay. Right, naalala ko lang. Now, may mga ilang translation na ginagamit yung salitang remain. No, there's a difference between the word remain. It depends on your translation. Maybe yung NIV yata, remain, ang ginamit, no? Pero yung katulad ng NASB, ng NKJV, they use the word abide. I searched, ano bang difference? Bakit isa abide, isa remain? Actually, the original Greek language, it pertains to abide, not just remain. Now, there is a difference between these two words. Okay? Yung pong remaining, it basically means to stay. Okay? Which imply a more passive state. Parang nakaupo ka sa isang silya, wala kang ginagawa. Passive. Di ba? So, iba, pag sinabing remain, diyan ka lang, kalmado ka lang, wala, naghihintay ka lang without doing anything. But when we talk about abiding in Christ, it has a more active stance. It is active. Okay, it suggests a more active state which imply permanence, steadfastness, and active commitment. You're not just staying there doing nothing. It means as far as your relationship with God is concerned. Okay. Though He saved you without you doing anything. Amen? Because we were saved not by works, we were saved by grace through faith. Malinaw po yan. Okay. But as we enter that relationship, hindi lamang ang Panginoon na may ginawa, you also have to be active in your participation in that relationship. It's not a one-sided affair. Hello? Relationship is always mutual. Hindi pwedeng one-sided. Okay? So in order to keep that one side to that relationship, both sides must do something. Kaya nga po I chose to use the word abide because it is active, meaning to say meron kang dapat gawin. Now, as we go along, marami kasing katuruan dito sa John chapter 15. But I will just focus on our abiding in Christ. Though, yung pong salitang, I am the vine, ang dami na yan, because I am the vine is the last I ams of Jesus Christ in the book of John. There are 7 I ams of Jesus in the book of John. Nandito po ba tayo? And the last I am na statement ni Jesus, ito na, John 15. Yung inawit natin kanina, I am the way, the truth, and the life.
Another I am yun sa 7 I ams of Jesus. Pertaining or yung expression na siya ay Diyos. Okay? So ito yung last. Pero we will not be talking about that. We'll be focusing on our relationship with God. Handa na po ba kayo? Okay, let's look at these particular verses. Una-una, tingnan po natin yung categories of branches. Si Jesus po, He identified Himself as the true vine, and the Father is the vine dresser, or the farmer, or the gardener, depende on your translation. Pero isa lamang po ibig sabihin nun. Nung sinabi ni Jesus, I am the true vine, it means, ano po to, in contrast. Kasi in the Old Testament, the land of Israel, ng Israel, itinatawag din vine of God. Okay, yung vine, o yung, tawag dito, ano ba sa Tagalog yung vine? Puno, sabihin natin puno. Ayan, okay. Though basically, pag sinabing vine, ano to, yung grapes, no? Yung, parang sa ubas. Okay. Alright. In the Old Testament, the land of Israel ay inahalintulad sa isang vine, the vine of God. Pero dito sinabi ni Jesus, I am the true vine. It's no longer the land of Israel, the people of Israel, that is the vine of God, but now it is Jesus. Okay? So sabi niya dito, and the believers are the branches. Sabi niya po, I am a branch. Ayan. So malinaw yan, you're not the vine, you are a branch. Okay. So the vine and the branches metaphor, ito po ay nagtuturo sa atin nung ating relasyon sa Panginoong Jesus. Makita natin yung relasyon sa sanga at sa puno. Na ang sanga, hindi siya pwedeng mag-survive, ang sanga, hindi siya pwedeng mamunga kung hindi siya nakakabit sa puno. Amen? Parang kanina, para to have an illustration. Naiipit na yata. Okay. So, kanina, may puno kasi kami sa bahay. Ano? Sa labas ng bahay, hindi sa loob. May puno kami ron yung, ano yun? Mulberry tree. Okay. So, malawak siya. Kinat ko to kanina sabi ko para magkaroon ng illustration lang. Nung kinat ko siya kanina, bago kami umalis, mga around 11 yata, 11:30. Sariwa pa yung dahon nito, no? Sariwa pa siya. Pero ngayon, matapos namin bumiyahe mula sa bahay hanggang dito, ito na itsura niya. Ibig sabihin, wala nang buhay na dumadaloy sa kanya. Amen? At makikita nyo na itong parte ng branch na ito, wala siyang bunga, puro dahon lang. Kasi yung mulberry, ang bunga niya dyan sa mga pagitan ng mga dahon, malapit sa ilalim ng dahon niya, no? Yan, pero ito wala. Kaya ko siya pinili, just to give an illustration, na yung mulberry kasi pag namunga siya, ang dami niyan no? Kumpul-kumpul, no? Kaya nga, nag-uunahan kami rin sa bahay, nag-uunahan kami nung mga ibon. Kasi yung mga ibon, kinakain na nila. Okay, now, going back, as we look at this, no? Yung categories of the branches, una-una sabi ni Jesus, merong mga tinatawag na vine o yung branch na fruitless. Okay, mga branch who doesn't bear fruit. Wala silang bunga. Sabi niyo nga po, bunga. So wala silang bunga. Okay. Now, yung pong mga, kasi nung tinitingnan ko nga, yung maraming mga commentaries, yung bang John 15, related ba to sa salvation? Okay, is it connected with salvation? Well, as far as yung salvation is concerned, of course, it is very much related, pero hindi to just to keep your salvation. Okay? Ibig sabihin, yung John chapter 15, it speaks about our connection, our relationship with God. Now, yung fruitless branches, sabi nila, they represent nominal believers or professing Christians who lack genuine life. Or, most likely, sabi ng mga commentaries, yung mga branches, they're not really genuine believers. Are we here po? Listen, hindi lahat ng uma-attend sa church, born again.
Importante po na maging na ma-born again ka, ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, sarili mong tagapagligtas, you experience the born again experience. Nagkakaroon ka ng relasyon sa Diyos. And as you have that relationship with God, are we listening po? Importante po ito. Yun po yung basihan yan eh. If you have a genuine born again experience, ibig sabihin na born again ka, naligtas ka, then naturally you will have fruit. Magkakaroon ka ng bunga. Now, bakit sinasabi sa John chapter 15, merong mga sanga na walang bunga? So they said that these fruitless branches, they are not really Christians. They don't have any connection with God through Jesus Christ at all. They may have the form of godliness. They may have the language of religiosity. They may know even some scriptures, but it doesn't necessarily mean that they are saved. Maliwanag po ba yun? The reason kung bakit wala silang bunga. Okay? Now, so, yun yung sinasabing fruitless. Kaya, ang sinabi rito ng Panginoon, the Father will take away. The Father will cut them off. Puputulin sila ng Diyos. Kaya nga po, we may have an outward appearance of connection with Christ. Church attendance, religious language, okay? Pero kung wala tayong bunga, then it doesn't prove na meron kang tunay na relasyon sa Diyos. Nauunawaan po ba natin? Because even Jesus said, by their fruits, you will know them. Okay? By their fruits, you will know them. So yun yung unang klase ng sanga. Hindi namumunga. Sabihin, sa church, hindi lahat Christian. So we really need to be sure that we are Christians, that we have a genuine relationship with God through Jesus Christ. Not by works, not by religion, but by accepting Him as Lord and Savior. Amen. Okay, pangalawang klase ng branch o ng sanga, yung tinatawag na fruitful. Okay, so it means it is those who abide in Christ, di ba? Pag ikaw connected with Jesus, then inevitably, normally, naturally, you will bear fruit. So if you bear fruit, it means meron ka talagang koneksyon, relasyon sa Panginoong Yesus. Naturally, it will be seen in your life. And sabi nga rito ni Jesus, sabi ng verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Are we listening po? Para tayo ay mas lalong magbunga. Kaya nga sa atin, mga kapatid, ang Diyos Ama, He usually prunes branches in order for us to grow more fruit, to bear more fruit. Kasi parang sa halaman, may mga may mga dahon. Hindi dahil maraming dahon, ibig sabihin, healthy yung puno. Minsan, yung mga dahon na yun yung kumukuha ng nourishment. The reason why, yung halaman o yung puno, wala siyang bunga. Okay? Parang yung kalamansi sa amin, okay? Ibang mga halaman, tama, no? Pinuputol yung, may mga dahon, ang tawag ay suckers. Okay. Parang they sap the nourishment of the tree that prevents the tree from bearing fruit. So ang Diyos sa atin, ang ginagawa niya, sometimes He allows us to undergo trials, problems, and certain difficulties, and those are moments of pruning. Okay? Para mas lalo tayo magbunga. Now, ang tanong dito, ano ba yung bunga na sinasabi rito? Ano po? What are the kinds of fruit that we are talking about? Unang-una, fruit of the Holy Spirit, yung character fruits that we can see in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness. Those are yung tinatawag na fruit of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, if you are a genuine Christian, the fruit of the Holy Spirit will naturally grow in your life. Makikita yan.
Okay? Kasi the Holy Spirit is in you. And the Holy Spirit will develop those fruit in your life. Okay? Second kind of fruit ay yung tinatawag na soul winning, result of evangelism. Okay? Na ikaw, bilang isang tunay na Kristiyano, ang buhay mo nagiging buhay na patotoo, that results also na yung ibang tao ma-born again. Naunawaan po ba natin? Sabi nga ng Proverbs chapter 11 verse 30, he who wins souls is wise. Okay? So, leading others to Jesus is a fruit of our abiding in Him. Okay? So, naturally, normally, tayo po, bilang mga tunay na Kristiyano, our life becomes a living witness. We proclaim the gospel, we evangelize people, we share the gospel so that other people will become born again, so that they will know Jesus. Third kind of fruit, yung good works. Okay. Good works, sabi nga ng Colossians chapter 1 verse 10, it reminds us that believers are to bear fruit in every good work. Now, mga kapatid, sabi natin, tayo po ay naligtas hindi dahil sa mabuting gawa. Amen po. Pero kung ikaw ay ligtas, naturally, makikita sa iyo yung mabuting gawa. Okay. So, dati kang hindi mabait, di ba? Pero nung born again ka, naging mabait ka na. Di ba? Dati hindi ka gumagawa ng mabuti. Pero nang tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, the life of Jesus in you produces good works. Yun po ay ebidensya that you have been saved. Amen? You're saved, your being saved results to good works. Baliktad. Ang religion, sinasabi, do good works so that you will be saved. Baliktad. Pero the Bible says, if you are saved, ikaw, makikita sa iyo yung mabuting gawa. Resulta yon ng pagiging ligtas. Amen? Good works. And then, yung pang-apat, another kind of fruit na sinasabi rito, yung answered prayers. Kayo po ba, may mga panalangin kayong tinutugon ng Diyos? O baka yung panalangin nyo, sumasabit lang sa kisame, hindi natutugon. Kasama yon sa fruit na sinasabi rito sa John chapter 15, na yung mga panalangin mo, hindi lamang panalangin sa sarili mo, kundi panalangin sa ibang tao, nakikita mo yung katugunan. Those are also part of the fruit. Kasi sabi ron, John chapter 15, verse 7, tingnan niyo po, sabi ron, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So if you are abiding in Jesus, kung meron kang koneksyon kay Jesus, pag nanalangin ka, sabi ni Jesus, if you pray, it will be done for you. So bahagi yon ng fruit of the vine. Now, pangalawa, na gusto kong iwanan po sa atin, yung condition to abide in Christ. Okay, kasi, listen, fruitfulness is not automatic. Okay, fruitfulness is not automatic. It requires intentional abiding in Jesus. Sabihin, ikaw mismo bilang tao, you need to intentionally be committed, actively commit to be connected with Christ. Amen? Hello? You need to be actively committed. Intentionally, you abide. So, sabi ko nga kanina, it has, mayroong, mutual yan, no? There are things that we need to do. So, the first thing, if we want to abide in Jesus, then the first thing that we need to do is to keep God's word continually. Ano sabi ng verse 7? If you abide in me and my words abide in you. So sa atin, if we want to abide in Jesus, then we must keep the word of God. Pag sinabing keep, hindi mo lang itatago. Ibig sabihin, you're going to obey it. It becomes part of your daily life. Naunawaan po ba natin? So you don't just read the Word of God, you don't just meditate the Word of God, you obey the Word of God. Hindi madali.
It's not easy to obey the Word of God. Do you agree? I find it hard sometimes. Sabi nga ng isang mangangaral na narinig ko, the Word of God, hindi niyo ba, don't you find that the Word of God is very intrusive? Di ba? Parang ang salita ng Diyos, pakialamero. Di ba? Hello? Bisa ba napansin yun? Kasi siguro maraming tao ay magbasa ng salita ng Diyos, napapakialaman yung buhay nila eh. Napapakialaman yung choices nila. Kasi yung salita ng Diyos, it's alive. Sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 12, di ba? The Word of God is alive. It's sharper than any double-edged sword, piercing unto the dividing asunder of soul and spirit, exposing the motives and intents of the heart. Now, pag binasa mo ang salita ng Diyos, sometimes it will rebuke you, tama? It will correct you. Though sometimes, of course, it will comfort you, it will inspire you, it will motivate you. It will reveal the will of God. Amen? So, we need to keep God's Word continually. Kung gusto nating manatili sa Panginoong Yesus, then let's allow God's Word to dwell in us richly. Daily, we need to have a dosage of the Word of God. Dapat po, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, you don't just read the Word of God for the sake of reading it. Amen? Kundi dapat po, yung binabasa natin, natututo tayo, nakukuha natin, nare-reveal, nagiging buhay siya sa atin. You don't just read the Word of God na parang comics, parang magazine, parang newspaper. We need to treat the Word of God differently. Kaya sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, let the message about Christ in all its richness fill your lives. So when we read the Word of God, di ba, talagang we feed ourselves in the Word. So kung nais nating manatili sa Panginoong Yesus, one way is to keep God's Word continually. Bakit? Ang daming deception sa paligid eh. Ang daming kasinungalingan sa paligid. And kung kapapanood nyo, katitingin nyo sa internet, di ba, sa Facebook, sa mga social media platforms, akala mo lahat totoo. But you have to verify. Parang nung nakaraan, may pinasa ko kay Sai. Pinasa ko sa kanya, di ba? Sabi sa akin ni Sai, pagbalik, hindi yan totoo. No? It's not true. Though, tendency ng tao, pag if it is posted in social media, they tend to believe that it is true. Bakit natin kailangan ng salita ng Diyos daily? Because the Word of God is true. Amen? Katotohanan ng salita ng Diyos. And if we know the truth, it will be difficult for us to be deceived, to believe in lies. Because the standard of our living, of our life, is the Word of God. Our final authority for faith and for practice. Secondly, if you want to abide in Christ, maintain intimate, constant communion. Meaning to say, prayer. Reading, meditation of the Word of God. Secondly, prayer. Makikita natin sa verse 4, verse 5, verse 7, verse 9, paulit-ulit. Jesus repeats the phrase, abide in me, abide in me, abide in me. Manatili ka sa akin. Now, it's your choice. Amen po? It's your choice. Nung sinabi ni Jesus, abide in me, it's still your choice whether you're going to abide in Him or not. Because whether we like it or not, di ba, we have our free will. Hindi naman nung na-born again ka, wala na yung freedom of will mo eh. You still have your freedom of choice. Amen po? Kaya nga tayo nagkakasala eh, because we chose to disobey God. Ibig sabihin, yung freedom of choice natin, hindi tinanggal ng Diyos. So it's still your choice whether to stay in Him, to abide in Him, or not. Bakit may mga sinasabing Kristiyano, bakit ngayon wala na sa Panginoon? Because they made their choice. Amen po? Pastors, leaders of different ministries, they made poor choices. Instead of choosing to obey God's word, to obey God's will, they chose their ways.
So communion means daily fellowship. How are we going to fellowship with God? Of course, through prayer, through worship, and through mindfulness of His presence. Are you mindful that God is always with you wherever you go and regardless of time? Amen? Aware po ba kayo na ang Diyos lagi niyong kasama? We need to be mindful of His presence, that He is always there. So maintain intimate, constant communion. Thirdly, if you want to abide with Jesus, obey His commands. Sundin natin ang Kanyang pinag-uutos. Obedience is an evidence of abiding. Kung talagang, if you are really abiding in Jesus, you will obey Him. Ano sabi ng verse 10 at saka verse 14? If you keep my commandments, you will abide in my love. Verse 14, sabi rito, you are my friends if you do what I command you. Madali po bang sundin ang pinag-uutos ng Panginoon? Pero basically dito, sa John chapter 15, isa sa mga commandments ng Panginoon, di ba? This is my commandment that you love one another just as I have loved you. Listen, it's no longer love your neighbor as you love yourself. I just want to make this, to emphasize this. Hindi na yan, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. That's no longer the basis. Amen? Ano na basihan? Mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal ko sa iyo. The standard is not how you love yourself, the standard is how Jesus loved you. Mas mabigat. Paano ba minahal ng Diyos ang bawat isa sa atin? Paano ba tayo minahal ng Panginoong Hesus? He sacrificed Himself to die on our behalf. Amen? Madali bang gawin yon? To love other people as Jesus loved us? It's challenging. Only by the power of God's grace that we can do it. Naturally, normally, we cannot. Mahirap. Tama? How can you love others who hurt you, who caused you pain, who abused you? Amen po? It's not easy. And yet, ang sabi dito, love one another just as I have loved you. Obey His commands. Now, yung pagkakasabi ng abide in His love, it means living in submission to His will. Kung tayo po ay mananatili sa Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, ibig lamang pong sabihin, kailangan po, andun yung ating pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Kanino pong kalooban? Kalooban ng Diyos. Not your will, not my will, but His will. Amen? Now, if we are abiding in Jesus, in the real sense of the word, then it will not be difficult for us to obey and submit to His will. Because we are abiding in His love. So kung gusto mo manatili sa Panginoong Hesus, then submit to His will. But if you don't want to abide in Him, then you don't submit to His will. Yun lamang naman po yun eh. Right? It's either His will or your will, your choice. Again, it's your choice. Hindi ka po pwersahin ng Diyos na piliin siya. But if you want to abide in Him, then you have a choice. Tingnan niyo po ron sa 12 disciples of Jesus. Sa 12, 3 taon sila magkakasama. One of them chose to be separated from Jesus. Amen? Sino yun? Di ba? Si Judas. He was with them. He ate with them. Slept. Di ba? Traveled together. He heard Jesus for 3 years. Pero at the end, si Judas po ba, true branch? Was he a true branch? May connection ba siya kay Jesus? Wala.
Kaya siya lang nandoon for his own convenience. Dahil iniisip niya, pag si Jesus naging hari, ano ko, di ba? Kasama ako maghahari niya. Dahil akala ni Judas, si Jesus, kukunin niya yung kaharian sa mga Romano. Kaya nung maunawaan ni Judas, ang gusto palang itayong kaharian ni Jesus, spiritual kingdom, then, di ba, he decided to betray Jesus for 30 pieces of silver. For his convenience. Marami rin sa church, di ba? A-attend ng church. Not because they really wanted to know God. Not because they have relationship with God. But because it's convenient. Noong mga 1980s, ang dami maging mga artista. Nagpuntahan, nagpasukan sa mga churches. Kasi uso. Well, being a Christian is not a trend or a fashion. Amen? Na makikiuso ka. No. Kaya nga sabi natin kanina, it's not a one-time contract. It's not a one-time experience. It's a long-lasting relationship. When you receive Jesus, you need to be ready for that long-lasting relationship because God is ready for that long-lasting relationship with you. Amen po? So are you ready to obey His commands? And also, if you want to abide in Christ, keep our lives clean. Kailangan mabuhay tayo also ng matuwid. God is holy, be holy, sabi ng Bible. Ano sabi ng verse 2 and verse 3? Di ba? Every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Nilinis tayo ng Panginoong Yesus. The Father prunes through His word. Nililinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nung tayo ay lumapit sa Panginoong Yesus, nilinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Yesus. All our sins were washed away. Amen? Lahat ng ating kasalanan, nilinis. Walang natira. But as we continue to stay, to abide in our relationship with Him, continually we are being changed, we are being cleansed through the Word of God. Sabi nga ng Ephesians chapter 5 verse 26, to make her holy, her meaning the church, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's Word. Kaya nga, di ba, agreed earlier, ang salita ng Diyos, hindi siya madali. When you read the Word, it will, in a way, cleanse you, it will rebuke you. That's why if we are honest, pag binasa natin salita ng Diyos, and the Word of God speaks to us, nasasalamin natin yung ating sarili. Nandyan pa po ba kayo? Ipinakikita ng salita ng Diyos kung ano yung mga bagay na dapat itama sa buhay natin. Mga mali sa buhay natin. Now, it's up to you, it's up to me, kung tayo po tatalima sa pagbabago na sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? Ano sabi rito? All scripture inspired by God. Sabihin, from Genesis to Revelation, ang salita ng Diyos, ang mga talatang ito galing sa Diyos. Sabi niyo ron, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, pag binasa natin, it will not just comfort you, it will not just motivate you, it will not just inspire you, it will also rebuke you. It will also correct you. Pakikialaman ka niyan. Amen? The Word of God will, in a way, talagang will be intrusive. Pakikialaman niya yung buhay mo, diskarte mo. Kaya iba, ayaw na magsabasa ng salita ng Diyos eh. They will just follow whatever they want. Now, anong consequences of abiding or not abiding in Christ? Of course, unang-una, the possibility of separation.
So if you will not abide in Jesus, one of the result is separation. Sabi niyo nga po, separation. Sinasabi ng verse 2, verse 6. Now really, I do believe that if you are a genuine believer, I do believe, if you are a genuine believer, you're not going to be separated from Christ. You're not going to allow yourself to be separated from Christ. Malinaw yan ang sinasabi sa Bible eh. Kaya nga sabi natin kanina sa simula, yung mga branches na puputulin na hindi nagbubunga, they're not genuine Christians. They're not genuine believers. Wala silang totoong relasyon sa Panginoong Jesus. So possibility of separation. So a branch cut off withers, katulad nito. Nung pinutol ko, wala na, nalanta na siya. Di ba? And imagine, after, ito, ilang oras pa lang. Actually, parang 1 hour, ganito na to eh. How much more after ilang araw? What will happen to this branch? Matutuyot na. Lahat ng dahon niya mawawalaan na. Kanina, yung mga dahon nito, luntian eh. Ang gaganda eh. Talagang very proud siya eh. Sometimes, people may think that I don't need Jesus. My life is flourishing. My life is prospering. People thought that they exist because of themselves. Pero ano ba sabi ni Jesus sa kanyang salita? Without me, you are nothing. Your life, the source of your life is not you. Remember that. The source of your life is God Himself. If you're not connected with Him, you don't have life. Malinaw sinasabi ng Bible. He who has the Son has life. He who doesn't have the Son has no life. Sabi ni Jesus, I am the life. He is the source of life. Amen? So possibility of separation. So if you want to abide in Jesus, then stay with Him. Di ba? Gawin mo yung mga binanggit natin kanina. But if not, you will be separated. And ang hindi lang maganda rito, if you will be separated eternally. Kung hindi ka magdidesisyon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, there will be an eternal separation. It's not a momentary separation, kapatid. Magpasawalang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Kailan mangyayari yan? Pagka ibinulid ang ikaw, o pag binulid ka, o tinapon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga tawag doon, eternal separation from God. Amen? Tinatawag siyang second death, because death is separation. Bakit mamamatay ang tao? Bakit namamatay ang tao? Because of sin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Eternal separation. So if you will not abide in Jesus, there is a possibility of separation. But if you will abide in Him, tandaan natin, our relationship is a progressive one. Progressive. Ano ibig sabihin ng progressive? Lumalago yan. Hindi yan isang beses lang. So we get to know Him as time pass by. Of course, as far as God is concerned, kilala ka niya fully. Amen po ba? But as far as we are concerned, yung relationship natin sa Kanya, it is progressive. Tingnan niyo po rito, sabi ng verse 15. Listen. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Di po ba? From being a servant, Jesus elevated your position, your status as His friend. Sabihin, yung relasyon mo sa Kanya, nagbago, lumago.
Amen? Nag-upgrade. So Jesus moves us from being servants to friends. What does it show? It shows intimacy. It shows that as we walk with Him, it deepens, lumalalim. Kaya nga, it's progressive. Now, growth in relationship means moving from duty to delight. Sabihin niyo nga po, duty to delight. Dati, kaya ka sumusunod sa Panginoon kasi iniisip mo, obligasyon yan. At pag isang bagay, ginagawa mo yung out of obligation, usually napipilitan ka. Amen? Duty. Out of responsibility, out of obligation. Pero if it is out of delight, di ba, pag yung ginagawa mo para sa pamilya mo, is it duty or is it out of delight? Hello? Ginagawa mo para sa inyong mga anak. Is it out of duty? Magulang ako it's my duty. Or it is out of delight. May problema tayo dyan. Kung magulang ka, o sino pa man sa atin, tas ang ginagawa natin sa pamilya natin out of duty. That's really the reason. That's probably the reason bakit ka nagre-reklamo. Di ba? Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Hindi ba natatapos to? Because it's out of duty. But, if you are doing it out of delight, ginagawa mo yun, kusang loob, out of love, out of genuine concern. Di ba? Nandito po ba tayo? Kasi pag out of duty yan, sabihin mo sa anak mo, ikaw, pinalaki kita. Naghirap ako, nagsakripisyo ako. Hindi. Maybe you did that out of duty. But if you did that out of delight, you're not going to ask for, di ba, thing in return. Ginawa mo yun kasi mahal mo sila. And hopefully, sa atin po, sa relasyon natin sa Diyos, yung mga ginagawa natin for God, it's not out of duty. We do it because we love to do it. Not because I want to, not because I need to, because I want to. Because I loved to do it. Amen? Hopefully, yung ginagawa natin as we serve God, regardless kung ano man ang ginagawa natin for the church, for the kingdom of God, ma-upgrade na yan. Mula obligasyon, ngayon, delight. Tuwan-tuwa ka. It's your joy to serve the Lord. It's your happiness. It's your kagalakan, pribileyo na maglingkod sa Diyos. Amen? Salamat po sa dalawang nagsabi. Amen? Should be out of delight. It's progressive. Pangatlo, to abide is our responsibility. May responsibilidad tayo if we want to stay with Jesus. Of course, God will keep us from all harm. Pero can God do something if you want to be separated from Him? This is part of our responsibility. God provides the grace, but we must intentionally stay connected to Christ. Amen? Abiding requires consistency, perseverance, and discipline. Kaya nga sabi natin kanina, the word that we use, yung original word dito is abide. Ibig sabihin, active commitment. Regardless of your situation, regardless of what you are facing, regardless of your need, you actively commit to be connected. Amen? Na ang connection mo sa Panginoon, hindi nakasalalay kung anong sitwasyon mo. Pinagpapala ka o hindi ka pinagpapala, you stay connected. You are committed. Hindi yung committed ka dahil pinagpapala ka. Wala na pagpapala, no more commitment. That should not be the case. So failure to remain means fruitlessness, sabi nga nila, no? Sabi nga kanina, and eventual removal from Christ, sabi ng verse 6. Kasi without Christ, you can do nothing.
So human efforts, apart from Him, amount to emptiness. And lastly, abiding brings what? Blessings. If we abide in Jesus, it will result to blessings. Ano yung blessings na ito? Fruitfulness. Ibig sabihin, a life of impact and multiplication. Another blessing, continued indwelling. Ibig sabihin, Christ's life flows through us daily. Since we are connected, not unlike this branch, wala nang dumadaloy na buhay sa kanya. Tama po. So as long as we are connected and abiding in Jesus, life continue to flow. Kaya ka buhay na buhay. Because if you are disconnected with Jesus, you're like a zombie. You are a living dead. And there are a lot of people who are disconnected with Jesus who are living dead. They are alive, but they are dead. Because there is no true life that flows in them and through them. So may continuous dwelling. Also, another blessing is answered prayer. Dahil you are connected with Jesus, so yung ating mga panalangin, nakatugma siya sa kalooban ng Diyos. At kung yung ating panalangin, listen, kung ang ating panalangin ay nakatugma, or it is aligned with the will of God, ayon siya sa kalooban ng Diyos, God cannot say no. Amen? Kung ang pinapanalangin nyo ay ayon sa kalooban ng Diyos, He cannot say no. It's always yes. Though there may be some delays, but still yes. Yes, but wait. Pero kung hindi kalooban niya ng Diyos, it's a no. Amen? Di ba? Sabi ng 1 John chapter 5 verse 13, if we know, di ba? If we pray according to His will, we know that He hears us. And if He hears us, we know that we have what we ask of Him. Pag ang ating hiningi ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos siya. Kaya nga kung ikaw ay abiding in Jesus, if you're abiding in Jesus, yung ating pinapanalangin, ayon sa kalooban niya. That will result to answered prayer. And not only that, another blessing is fullness of joy. If you are connected with Jesus, abiding in His love produces deep, lasting joy. Hindi katulad ng panandaliang kaligayahan. Amen? What do you want? Panandaliang kaligayahan, pangwalang hanggang kaligayahan. Di ba? We want lasting joy. Yung true and lasting joy. That will only come as we abide in Jesus. So lastly po, as we close, we need yung tinatawag na continuity in Christ's love. Abide in my love. Abide in my love. Actually, itong verse 9 na to, very personal sa amin to eh. Verse 9. Sabi ron, just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Related to sa love namin ni Jen. Kasi nung tinatanong, ano ba talaga sagot mo? Well, I was praying for her. Ano ba talaga sagot mo? Babiyahe kami noon, papunta kami ng Batangas. Sa may isla, sa may Batangas. So hindi ko na siya makikita ng mga ilang araw. Ano ba talaga sagot mo? Sabi niya sa akin, John 15 verse 9. John 15 verse 9. John 15 verse 9. Telepono pa noon, no? Yung may usap. Wala pang cellphone. John 15, ano ibig sabihin? John 15 verse 9. Pagbasa kong ganyan. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Tuwan-tuwa na ako noon, di ba? Ano ibig sabihin noon? Ano po ibig sabihin noon? Answered prayer ako. Tama ba? Baka gayahin niya.
John 15, verse 9. Mga verse pa nun no? We need to continue in God's love. Amen? After, pagbalik namin nun, takbo agad ako ng youth center nun eh. Wala. Talagang, well anyway, that's part of another story. Let's go back. Continue in Christ's love. No? So, ang Panginoon po, He calls us to a life of holy intimacy and personal devotion to Him. Amen po? That's what God wants. Na talagang ma-enjoy natin yung relationship natin sa Kanya. So, abiding is not just duty, but a loving relationship. Loving relationship. Ma-enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Tingnan niyo po, sabi dito ng Panginoon, di ba? I call you now my friends. Na kung ano yung sinabi sa akin ng Ama, sinasabi ko sa inyo. Di ba? It's an intimate relationship. Jesus now can share His heart with His disciples. And as far as our relationship with God is concerned, God can also share His heart with you. Parang kay Abraham, sabi nung Diyos sa kanya, bago gunawin ng Sodom at Gomorrah, will I hide this thing from Abraham? That's relationship. Amen po? Di ba? Ang sarap pakinggan, ang hindi siya magtatago sa'yo. That when you come before God in prayer, in devotion, Lord, ano ba talaga? And God says, anak, ito, ganyan. Di ba, ang sarap sa pakiramdam that God is sharing His heart with you. That's an upgrade with our relationship. And lastly, we must pursue spiritual intimacy with Christ. Ano sabi ng verse 16? You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So listen, Jesus chose and appointed us to bear fruit that lasts. Pinili ka. Can you imagine? Hindi ba pribileyo yun? Tama po? Ilang bilyon tao sa buong mundo and God chose you. Bakit ibang tao hindi ka piliin eh, but God chose you. Some people may have rejected you, but God chose you. You are special as far as He is concerned. So our calling is not temporary, but it is lifelong. So with this intimacy, mga kapatid, intimacy fuels mission. So as we stay close to Christ, our lives naturally overflow in fruitfulness. So, as we close this afternoon, let's do our part in strengthening, in deepening our relationship with God. Amen? That as the day passes by, huwag nating hayaan ito na lumipas lang na parang wala. Let our relationship with Him grow. Let our relationship with Him grow deeper. Through obedience, meditation of His Word, through fellowship with Him, at marami pang iba. Let us abide in Jesus, considering that He is the source of our lives. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Of course, ayaw niyo maging ganito, di ba? Anybody want to become like this? Of course not. We want to abide in Christ so that life will continue to flow. Before we pray, let's sing before the Lord. Let's sing a song to God. Hallelujah. And I pray, may that hunger and thirst for that relationship continually grow in your heart. Hallelujah. Hayaan po natin na ito ang ating maging panalangin. Na tayo ay manatili sa Panginoong Yesus.
Dahil batid natin na kung wala siya, tayo rin po'y wala. Siya ang pinanggagalingan ng tunay na buhay. Without Him, we don't have life. We are nothing. Kung kayo po, meron po sa atin, maging sa makapanahon ito, wala pa kayong mang relasyon sa Panginoon. It's your decision to receive Jesus or to reject Him. Ngunit kung nais mong maranasan ang kapatawaran, nais mong maranasan ang buhay na walang hanggan, nais mong maranasan at tanggapin ang pribileyo na maging anak ng Diyos, isa lamang ang tanging mong gawin, dapat gawin, kapatid. Yun ay tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Matapos mo magsisi ng iyong mga kasalanan, aminin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Mari po bang sumunod ang bawat sa maikling panalangin na aking babanggitin? Suko natin ating pong sarili, ating buhay sa Panginoon. As we abide in Him, sabihin natin amang Diyos na sumasalangit. Amang Diyos na sumasalangit. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa iyong pag-ibig sa akin. Sa iyong pag-ibig. Salamat po. Salamat po. Dahil ako'y inibig mo. Dahil ako'y inibig. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat. Sa iyong pag-ibig. Sa iyong pag-ibig. Ngunit ako'y inibig mo pa din. Ngunit ako'y inibig mo. Binigay mo ang iyong anak. Binigay mo ang iyong anak. Ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Upang mamatay. Upang mamatay. Upang bayaran. Upang bayaran. Ang aking mga kasalanan. Ang aking mga kasalanan. Narito po ako. Narito po ako. Patawarin mo po ako. Patawarin niyo po sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking Tinatanggap ko si Jesus tinatanggap ko bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon tagapagligtas. at tagapagligtas. Salamat po Salamat po sa kapatawaran, patawaran sa buhay na walang hanggan, buhay na walang at sa karapatan at sa na maging anak ng Diyos. maging anak ng Salamat po salamat sa pangalan ni Jesus. Ano lamang po mananalangin, dakilang Diyos, salamat po. Dahil pinaalala mo sa amin na ikaw, nais mo na magkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo. That is the very reason why you gave Jesus to die on the cross for our salvation. So that we will be reconciled with you through His death. At Panginoon, sa hapong pong ito, as we have surrendered our lives to you, Lord, nais naming manatili, manahan. We desire, Lord, and we commit our lives to abide in Jesus. Lord, we pray na yung aming pong relasyon sa iyo ay mas lalong lumalim, mas lalong maging active, mas lalong maging buhay. As we abide in you, Lord, help us to continue keeping your word, to obey your will, to surrender to your will, and to stay in your presence in worship. Help us, Lord, that we as we abide in you, let the fruit, that fruit, O God, ay makita sa aming pong mga buhay. The fruit of the Holy Spirit, the fruit of sharing the gospel, the fruit of good works, and the fruit of answered prayers. Let it naturally flow in our lives, O God, as we continuously abide in you. Salamat po, Panginoon. Dalangin kong patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Father, I pray that you reveal yourself to us in a more personal and intimate way. As we meditate your word, reveal your will and your plan and even yourself to us. Maging buhay ang iyong salita sa amin, sa aming pag-aaral ng iyong salita bawat araw. Salamat po, pagpalain mo rin po ang buhay ng bawat isa. Ikaw po ang kumatagpo ng aming pangangailangan. Tulungan niyo po ang sinumang may problema, may pagsubok na pinagdaraanan.
Masumpungan nila at maunawaan na ikaw ang kanilang kalakasan. Ma-realize nila at ma-recognize that they are not alone, kasama kanila. Dahil nangako po kayo na hindi mo kami iwanan o pababayaan man. Salamat po sa kalakasan, kagalakan, kapayapaan, maging sa katugunan ng aming mga panalangin at pangangailangan. Salamat sa kagalingan, salamat sa katagumpayan. Father, I release your blessing, your grace, your peace, your joy upon your people together with your healing power. As we give back to you the glory, the honors, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga po natin, Panginoon. God bless you po. At magandang hapon sa ating lahat.